Maniniwala ka ba na ang itsurang ito 1 billion per 1 kilometer? Klase oh, kayo na umusga, kayo Hindi na na itong umusga. patungan ng kaunti, halo. Hindi mo na kinumpak. Hindi na kinumpak. Bagong gawa na lang ito. At ito, imagine nyo ha, walang tubig na dumadaan dito. Ito'y kalsada. Kalsada. Well, tingin ko, kailangan talaga may managot. Kailangan may makulong. Kasi Yan. otherwise, wala magtatanda eh. I think itong problema ng ating bansa, walang natatakot kasi wala namang big fish na nahuhuli. Di ba? Nakakanginig ho ng laman eh, no? Ibang klase ho itong mga tao na to. Ang kakapal ng mukha. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. 1 billion kada isang kilometro ang ginastos galing sa pera ng sambayanan dyan sa flood control project na yan. Anak ng tokwa, kahit isang bakal, wala ho tayong nakita. Dito sa video na itong mga kababayan, talagang pag-uusapan ho natin itong napakainit na issue ngayong mga panahon na to, yung flood control na yan. At itong naging press con, itong si Senator J.V. Ejercito dyan sa Senado, kaugnay pa rin dyan sa flood control na yan. At kung sakali hong umpisahan na ng Blue Ribbon sa Martes, yung investigasyon na yan, kaugnay pa rin sa mga flood control, sang-ayon ho ba kayo na maipatawag yung si Zaldico diyan sa komite nitong si Senator Rodante Marcoleta? I-comment nyo sa baba. Baka sakali, kasi Sunwest, isa sa pinakamalaking kontraktor na gumawa sa mga flood control sa ating bansa. Isa daw huyang Sunwest na yan. At saka yung high tone na yan. Na ibang klase ho mga kababayan. Talagang kung ating iisipin, talagang manghihina ka na lang pagka nakikita ho natin ganitong nangyayari sa ating bansa, no? Talagang dito ho nila dinadala ha, sa korupsyon. Halimbawa na lang ho, itong picture na to, itong video na to. Video ho yan itong si itong si Governor Ador, ha? Si Governor Ador ho yan, na kung saan talagang kitang-kita ho yung mga ginawa nilang flood control dyan sa kanyang lugar, puro palsipikado. Alatang puro kakurakutan ang ginawa ho nila dyan sa isa na yan. Hindi ho sila gumawa na kung ano mang flood control. Ang ginawa ho nila, may project para mapakita na natapos ang project, tatapalan nila na kung ano-ano yan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Join button, nandyan lang ho sa baba. Kalmado lang ho tayo ngayon dahil linggo, kaya naman tayo mag-chill lang. Ika nga, hindi tayo masyadong... dahil bukas, bakbakan yan, sigurado, Lunes kaya kailangan. Ngayong araw na to, kalmahan lang natin ng konti. Kung makakalmahan natin, kakalmahan. Ito, panoorin nun natin. Okay? Ano, para titino? Klase oh, kayo na umusga, kayo Hindi na na itong umusga. patungan ng kaunti, halo. Hindi mo na kinumpak. Hindi na kinumpak. Bagong gawa na lang ito. At ito, imagine nyo ha, walang tubig na dumadaan dito. Ito'y kalsada. Kalsada. Kalsada, and yet, sira. Hindi ko na may paliwanag mga ito. kababayan. Ayan o, ang laman loob, puro, ayan, laman loob. Walang bakal. Ang bakal oh. Paano titino, oh, kita nyo. Ayan. Para may tago. Maniniwala ka ba na ang itsurang ito 1 billion per 1 kilometer? Kayo na ho ang mag-judge. 1 billion per 1 kilometer, anak ng toko. Ibang klase ho talaga. Sagad sa buto, ika nga sukdulan ng pagnanakaw ng ating tawag dito, mga opisyal ng pamahalaan. Sigurado meron dyan si Congressman. Siguro itong si Gob, kasi kung meron dyan si Gob, hindi yan mag-iiyak ng ganyan. Wala siguro si Gob dyan. Sa tingin natin, tumatanggap ka pa, Gob? Kasi sa ayaw sa gusto nyo, ito yung kung tawagin nila PDAP-scam 2.0. At ang Janet Lim na police dito, si Zaldico. Brad, yaan ang kapalaran mo sa ano na to, sa istorya na to. Ikaw ang magiging modernong Janet Lim na police. Ikaw ang mag-name drop sa lahat ng mga politiko na sangkot dito sa ano na to, flood control scam na to. Hindi na ho natin tatawagin flood control scam. Scam na ho ito mga kababayan. Anak ng tawa, gagawa ka.
Ganyan yan, di ba? Yung mga scam ganyan, di ba? Magtatago sila sa isang legal na gawain, pero sa likod nun, meron ho talaga silang ginagawang mga illegal. Yan, ano ho yan? Flood control scam. At ang Janet Lim Napoles dito sa flood control scam na to, ang makakapagbigay linaw, ika nga, makakapag-name drop sa lahat ng tumatanggap ng SOP dito sa iskandalo na to, walang iba kung hindi itong si Saldico. Kaya naman, Sunwest Corp to, Brad, eh. Ikaw daw ang founder, sabi nitong si Ma'am Karen Davila, eh. Tapos yung kapatid mo sa High Tone. Yung magkapatid na yan, dapat ipatawag dyan sa hearing na si Marcoleta. Kung wala silang problema, di maganda. Pero dapat, napatawag yan. Kasi karamihan daw, di umano sa mga ginawang flood control projects ng mga contractor na yan, mga falsifikado, di umano. Kaya naman, karamihan din natin sinasabing lahat. Kaya naman, ang atin dito, kung talaga mag-iimbestiga tayo dito, all out na. Pati itong si Gob, ipatawag nyo. Ipresenta sa Senado yung mga video na yan. 1 billion kada 1 kilometer. Ano naman to? Ang lalagay nila, pulbos. 1 billion per 1 kilometer. Grabe. Oo. Sa itsurang ito, ikaw mag-judge. At saka ito, tingnan nyo naman, oh. Mortar yung mortar niya. Gob! Wala. Kahit ang halwa to, Ang materyales galing dito. Ang bato galing dito. ito daw ang kabila, halwat daw ito, tinakluban lang. Ano na? Halwat daw ito, tinakluban lang. Halwat ito lahat. Yan. Kaya may taklob, kaya may tambak. Halwat ito. Oo. Pwede natin silipin. Pwede natin ito silipin. Pahukay natin, ayun naman ko. Kanino ba ko yun? Kanila? Sa kanila. Ay, ayoko. At tayo, magkalkala na kasi. Huwag naman. Paala ka na na. Ang tamad naman nung tauhan nung huwag naman. Siwakan mo na yan, Gob. Anak ng toko, pinapahukay mo. Ba't nandiyan ka pa? Ang ginagawa mo dyan? Pati. Ito ang 1 billion per 1 kilometer. Tanong ko nga, paano ito pumasa sa inspection eh? Ang mga tanong natin, paano pumasa ito? Sa inspection, sa technical inspection, paano pumasa sa COA? Ano pong ginagawa ng UAU? Ano ginagawa? Di ba may quality control? UAU, NTP. Di ba? May UAU po sila, may CP. Quality control, mayroong, ano ba isa? Quality assurance unit. Assurance, yan. Ano quality naman ito? Siguro naman tingnan pa ho natin ito. Anak ng toko. Gob! Nakakalungkot. Gob, ano bang plano natin dyan? Kita naman na ninakaw yung pondo dyan eh. Kitang-kita naman eh. Anak ng toko, paano ka gagawa? Wala man lamang nakapahigang bakal para kung sakaling, di ba? Oh, kasi kahit na mapulbos yung lupa sa ilalim niyan, hindi tayo inhinyero eh. Pero dapat may bakal yan, di ba mga sir? Ba't puro bato-bato lang? Ano nang toko ah? Pwede ba paninda sa Batangas yan? Aray ko. Hanapin sa Batangas yan? At ito ay walang bakal. At ito ay walang ilog. Ay, imagine mo kung dito sumasampa ang tubig. Saka kung mapapansin niyo po yung layer yung thickness niya, isang layer. Isang layer lang. Considering na yan po yung rubble concrete, dapat yan at least makapaat may certain thickness. Yan. Alam mo, Gob, kung ako sa'yo, nagdala ka ng engineer dyan eh. Yung expert talaga, taga DPWH eh. Yung nagka-quality assurance yan, di ba? Pagka nakita mo, batukan mo kaagad. Nakanto ko, ba't mo ba't mo sinertify to na pumasa sa standard? Diba, ganun yung mga taga-QA, di ba? Kahit na kahit na trabaho, merong QA yan. Hindi lalabas yan, hindi nga pasisinayaan yan kung hindi na-inspeksyon ng mga QA. Kasi sila mapuputukan dyan eh. Patawag mo lahat ng QA dyan. Mga taga-DPW, ba't niyo sinertifikahan na goods tong project na to? Mga walang nga kayo. Nakakalungkot talaga. Obvious naman eh. Ano pang i-explain mo dito? Quality, sira. Disenyo, sira. Overpriced. Substandard, kita mo, ang batong ginamit, yan din lang naman kinuha.
Sa ilog din lang. Oh, at saka kita nyo naman ang itsura. Oh. Pag flood control, ibig sabihin, kaya niyang i-control ang flood. Ito walang flood, pero gumuho. Di lalo na kung may flood. Flood control ito, Mr. President, pero wala akong flood na mapipigilan ng ganitong klaseng gawa. Nakita naman ho, konting semento na nga lang, tinipid pa eh. Ang budget ng Kapitolyo sa isang taon ay 2.9 billion. Nandun na lahat ng sweldo, gasto sa ospital, pagkain, lahat ng supplies, lahat ng pagawaing bayan. Ito po, 1 billion, 1 kilometro. Big sabihin, 3 kilometro nitong gantong itsura ng gawa, yun na ang taon ng budget ng Kapitolyo. Taon ng budget pero gantong klase ang ginawa. Ano naman nung klaseng puso meron ng gumawa at nagpagawa nito? Grabe, no? Siguro naman no, 2 kilometro lang pala niyan sustentado na lahat ng operasyon diyan sa diyan sa probinsya niyo, Gop. Ano ba 'yan? kahit sinong ama masasaktan sa ganito. Masakit. Nanonood nga siguro din ho, nasasaktan kami. Kahit sino hong matinong nasa gobyerno, marirealize nyo may hangganan din naman ho ang mga maling ginagawa. Di ko inaalis na may magandang intensyon. Maaari ang naglagay ng pondo. Pero sana naman nung nilagyan ng pondo ito, isa na alang-alang nila na yung pondong gugugulin ay pinaghirapan ng mga mamamayan. Yan. Sige ko, banatan mo. Ay, naputol. Wala ko tayong magagawa. Naputol. Gob, saludo ha. Naniniwala ako ikaw kahit pa paano dito sa issue ng flood control na to, hindi ka kasangkot dyan kasi hindi ka naman magsasalita ng ganyan kung kasangkot ka, no? Eto, punta na tayo kay Senator JB, the good one. Dito tayo kay the good one. Okay? Pakinggan natin ang nangyaring talakayan dyan sa Senado. JB Ejercito. Hi sir, magandang umaga. Hi, magandang umaga. Good morning po sa ating mga kasamahan sa media. Okay. So before we talk about your advocacy regarding zero balance billing, pag-usapan muna natin yung naging press conference ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan dinisclose niya na 20% of the total 545 billion budget of flood control projects was awarded to only 15 contractors. Your comment, sir, and familiar po ba kayo dun sa ilan sa mga na-mention na kontratista? Well, nakakalungkot talaga, no? Because, one of my advocacies really is infrastructure development. At ang nakakalungkot talaga rito, we allocate about 350 billion a year for flood control projects, no? Ilang taon na yun na 350 billion. That's almost 1 billion pesos a day. And yet, the flooding problem is perennial, no? Talagang parang taon-taon nagkakaroon tayo ng investigasyon about flooding in Central Luzon and parts of Metro Manila and elsewhere. Pero ito yung parang flood prone na with that amount, dapat siguro may resulta. No? We cannot fight forces of nature. Hindi natin kaya yan. Pero with flood control projects, dapat yan, mabilis mong ilalabas yung tubig. Yun naman ang key doon no? Hindi natin kaya force of nature, global warming, opo, nandun na tayo, pero dapat nailalabas kagad. With my experience as Mayor of San Juan, meron din kaming flood control, meron kaming flood-prone areas dati. May 5 or 6 barangays beside the San Juan River na kahit po isang linggo nang walang ulan, pero pag tuloy-tuloy tas walang ulan, nandun pa rin yung tubig kasi may mga catch basins, no? So, ang nangyari noon, kasabay ka-batchmate ko si Congressman, Mayor Toby Tiangco, na-votas is I think 70%, it's below sea level ang nabotas So 70% of the time flooded, no? Pero naglagay siya ng bombastic pumping stations, no, strategic areas.
nawala yung flooding sa Valenzuela, sa Nabotas, napunta sa iba, hindi ako lang. Joke ko lang sa kanya yun. Then, nailalabas sa Yung mga birong ganyan, ano yun kalahati dyan, totoo. Kaya pagka ikaw nagbiro, siguraduhin mo na yung mga nakikinig sa'yo, hindi seryoso, baka seryosohin ka. Mahirap na, di ba? Baka biro ka ng biro dyan, anak ng toka. Sinasabi ko. Sa Malabon River, no? Yun yung joke namin kasi dati. So, to be serious about it, sinundan namin yan sa San Juan by putting strategic pumping stations in strategic areas na wala yung baha, no? Barangay Balong Bato, for example, sa Lapan, 15 to 20 feet yan pag talagang kasagsagan ng tuloy-tuloy na baha at matagal mawala, pero ngayon nawala na. So, ang nakakalungkot lang sa amin in our own experience, yung last pumping stations, nakalima na yata, 6 akong nung mayor, congressman, hanggang nagsenador, may mga ito, yung na-insert natin na maayos sa kailangan, isa na lang yung talagang kulang, no? Na for 3 years, no, meron kaming documentation na I was asking and requesting DPWH. Kaya lang, towards the end, pagtapos ng budget hearing dito, may errata. No, inabot pa to ni Congressman ni Ronnie Zamora. Siya yung una nag-errata. Tapos ito ngayon sa kay Congresswoman Bel Zamora, siyempre utos ito ng mayor na nagsabi na walang project basta galing sa amin na makakapasok. Nakakalungkot kasi pumping station ang kailangan. Iniirata, pinapalta ng slow protection, pinapalta ng drainage improvement. Nakailang drainage improvement na. Hindi mawawala ang tubig doon. Kawawa yung taga-barangay San Perfecto na hanggang ngayon nalulubog pa rin si Barangay Batis, 2 barangay affected na because of politics, sila yung nagsasuffer. Kawawa naman sila eh. Sabi ko nga kay Secretary Bonon, itong darating na budget hearing, kung tayo, nasa opisina tayo, itong mga nababaha, lahat ng sasakyan, motor, lahat na kawawa naman sila. So, ang point ko that's why I brought this up, if this happens, in the heart of Metro Manila, na yung dapat na kailangang flood control project napapalitan ng mga drainage improvements, low protection na hindi makakasolve, how much more in the provinces na sa tingin ko, sabi ko nga, infrastructure is my advocacy. Ang kailangan natin for flood control, especially for Central Luzon, yung mga talagang massive infrastructure, no? Floodways, spillways, water impounding, and some pumping stations, yun ang kailangan. Pagpapalta mo lahat ng slow protection, drainage improvement, yung mga riverbank sa concreting of riverbanks, lahat na yata ng ilog, sementado na halos lahat. Well, hindi naman nakakatulong. Kailangan natin massive floodways, spillways, and yung pong mga na-mention ko. Kung gantong nangyayari na pira-piraso talaga, mangyayari niyan patsi-patsi. Hindi talaga masusolve ang problema ng flooding kung lahat ng distrito ay kinakailangan maghati-hati doon sa flood control budget. Tingnan natin sana yung top 10 or top 15 flood-prone areas. Dapat doon natin i-concentrate para naman maibsan. Kasi kawawa, pag baha, biro mo lahat ng pinag-ipunan, appliances, sasakyan, motor, kotse, nawawala hindi naman tayo yung mga hindi apektado, yung mga nasa taga-DPWH, tayo mga official, kawawa yung mga taong talaga nabibiktima. Sir, balikan ko lang, familiar ka ba doon sa ilan sa 15 kontratista na na-mention ni Presidente? At kasi milubas ngayon na isa doon, campaign donor ni SP Cheese, doon ba wala namang campaign donor sa inyo doon sa 15 kontratista? Wala. Mukhang mas maraming konektado ito mga tolo, baka sa makabilang house siguro. Sa amin mukhang wala. Wala kami kilala Oo. So naniniwala kayo doon sa sinabi ni Senator Joel Villanueva? Sa kabilang house, maraming yan. Sinagot naman na natin ni SP Cheese earlier, no? Yung kanyang mga allegations sa kanya. Mukha namang may kasi
parang hindi na natapos yung yung PR demolition job against the Senate and the Senate President. So I think he was able to answer it. And then, what do you think should be the next step after dun sa revelation ni Presidente na may 15 contractor na sila lang yung nakakopo ng malaking bahagi, about 20% ng total fund para sa flood control projects? Well, dapat siguro talaga may managot dyan. First of all, may collusion yan. Kung pinakikinggan mo yung masasabi sa Senator Lacson, sometimes masakit talaga, but he says things as he sees it, no? Na may collusion yan. No? DPWH, siguro sa mga district office, minsan, kung sino man, dapat may managot talaga. Kung sakasakaling talaga mapapatunayan, ang nakakabahala, may na-receive information, may mga ghost, no? Projects na flood control. Talagang sobra na yun. 'Di ba? May project na nga gagawin pang ghost, okay lang naman kumita, talagang contractor kailangan kumita, pero gagawin pang ghost, wala nang konsensya yun. Dapat yun talagang dapat hindi talaga matolerate, no? Ano na yun? Sobra-sobra na, no? The height of corruption. Huwag naman i-ghost. 'Di ba? Okay naman kumita, pero ibigay nyo, i-deliver what is due and what is prescribed and what is expected. So ano ito, sabwatan between kontratista, DPWH, and then may mga ilan ding pwedeng politiko o lawmakers na kasi kayo nag-allocate ng budget? Well, alam nyo, as long as nasa ang lawmakers naman, no, proud kami sa Senate kasi pag hindi naman masamang magkaroon tayo ng insertions as long as institutional, tsaka minsan naman may mga lumalapit sa atin, bawa sa mga probinsya, as long as mailagay natin sa NEP, no, or kaya sa BICAM, basta lang walang post-enactment intervention. I think yun po yung doon po nagkakatalo and dapat yun ang maiwasan, yung post-enactment intervention. I remember before, sabi ko, nasa Kongreso din naman ako, wala naman masyadong naging problema. Nung parang mas mabuti pa na may PDAF or a Countrywide Development Fund, nabutan ko yung PDAF kasi uniform, no? Parang per district, para nga ma-spread out evenly, di ba? Yun ang intent for all districts. Meron kaming, at that time, 70 million, which was already enough for every district. Mabigyan kami 5 million extra, 2 million. Very happy na Pero para ngayon, naging iba na ang level. Nung nawala yung PDAF, naging open season. And I think ito yung dapat talagang iayos. Ibalik na lang natin sa tama at sa ibalik sa ayos, no, na iwasan na yung ganitong post-enactment intervention. So, balikan ko lang yung kay SP Cheese. So, naniniwala kayo na part ito ng demolition job at malicious yung article na lumabas sa kanya? At kung naniniwala kayo na demolition job, sa tingin nyo, stable naman yung kanyang leadership dito sa Senate? Well, kasi parang tuloy-tuloy And the past few weeks, no? It started, and nung una si former Senate President Mig Zubiri, di ba, kung nyo maalala, bago siya napalitan, may mga ganon ding PR job against him. Tapos nung napalitan na si SP Cheese, dahil kasi may mga issues kay Senate President Mig Zubiri, nabukol-bukol nun. Ngayon, si SP Cheese naman. But di ba? Ganyan na ganyan din yun, mga kababayan. Ganyan na ganyan din yun. Kay SP Cheese, ganyan din, SP Mix dati, issue din ng budget. Natanggal. O dito kay Cheese, issue din ng budget. Gusto rin tanggal. I'm hoping that they would understand that the Senate is a different character. Talagang ito yung last bastion, hindi naman pwedeng pag iningi sa atin, dire-diretso. Talagang nag-aaral tayo dito. Karamihan nga, may experience. Yung Sabah Committee, pag dumaan, talagang hinihimay natin talaga dito. So, we may be slower but at least mas nare-refine natin, no, yung mga batas na dumadaan kung sakali. So ano lang to, siguro sana matigil na talaga yung nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these bickerings, political conflicts. It doesn't help, no, kasi talagang marami-rami tayong hahabulin, yung paulit-ulit ko sinasabi. Sayang yung naging momentum
na napaagay-away. Wala pang 2 years, nag-away na yung both camps, unit team na wala na. Tapos ngayon naman, both houses of Congress nagbabatuhan. It doesn't give a good signal abroad for potential investors, lalo as foreign direct investors, which we have been trying to lure. Sinasabi natin, Philippines is already open, no? Ilang beses sinabi yan a few years ago. Tapos, makikita natin yung ganito ang sitwasyon. So, it doesn't help. And I really envy. Naiinggit talaga ako, sa totoo lang, sa mga ASEAN neighbors natin. Malaysia, Singapore, of course, nagdasama Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, which and now Vietnam, no, na nag-invest sila heavily in infrastructure, energy, lahat na. Tapos they seem to be doing the right things, no? Tapos yung policies nila consistent, di ba? Of course, all of these things does not help, no? Yung ating pong paglalayo na magkaroon tayo kasi hindi consistent. Pagka nagpalit na ng administrasyon, halimbawa kay Tatay Digong, independent foreign policy, walang nakakapagdikta sa atin. Pagpasok ni Marcos Jr., as tayo ng mga Amerikano. Walang consistent itong administrasyon na to. Potential investors. So, malayo pa yung naghahabol tayo. I think ngayon, mas malayo pa yung habol natin. I think the administration, halfway na. We lost 3 years. We need to triple time, no, in a lot of things, especially infrastructure, energy, and others na talagang tinitignan din ng investors and policies. Kailangan talaga maging tayo consistent. So sir, ang info nyo rin from the House yung nasa likod ng demolition job kay SP Cheese, and it has something to do with the impeachment? Nagsimula, hindi lang kay SP Cheese, sinasabi ko nga sa inyo, pati ngayon kay SP Migs noon. Nagsimula sa People's Initiative yan, parang nagtuloy-tuloy na yung bangayan ng House no, at ng Senado, hindi na natapos. No? Ang nakakalungkot dito, yung parliamentary courtesy na wala na. Kasi magpe-press con sila doon, no? Tapos atakihin ng Senado. Which is very unparliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? So, anong tingin niyo dapat gawin para ma-address yun, matigil itong, sabi niya, political bickerings, bangayan ng dalawang kapuluan? Tignan na lang po nila what is really happening. Huwag na natin tignan yung ASEAN na isip ko. Vietnam na lang, tignan natin. They seem to be doing the right things, not only investing in pero yung policies nila and siguro yung political stability. When you see, when you see the top 2 leaders of the country not really united anymore, tapos yung ating both houses of Congress hindi rin magkasundo, nagbabangayan, that doesn't really give a good signal for potential investors. So, ito mano na lang tayo. Tignan na natin, Vietnam, iwan na tayo in terms of foreign direct investments. Parang wala pa tayo sa kalahati kasi nga, hindi lang yung kanilang ininvest, pati yung kanilang political stability. Importante rin. Sir, sa tingin niyo magandang strategy yon, yung may inilaunch si Presidente na website na sumbong sa pangulo.ph, an online portal para mapayagan yung public na mag-provide ng information, magsumbong kung ano yung nakikita nila dun sa mga flood control projects sa kanilang lugar. Well, magandang yun. Sana maging successful talaga. Sana ma-vet ng maayos din at yung mga talagang legitimate grievances o yung makikita lang issues talaga maparating, no? Huwag naman sana ma-filter din. Ang hirap it really is, alam natin, may experience tayo sa Malacanang, it's really lonely at the top. Pagka papunta na kay sa Aldico, sabi mo, napi-filter na. Kadalasan talaga, yung darating na informasyon sa presidente, yung gusto niya lang marinig. No? Siyempre, karamihan ng officials, ganun din. Ayaw maging bearer of bad news Ganun talaga yun. Nakita na natin how it works. No? So, pero kung talagang concerned sila, yung mga totoong kaibigan, totoong loyal sa presidente, they have to tell him what
what really is happening on the ground. Wag nilang i-sugarcoat, wag nilang pagagandahin yung totoong sitwasyon. Kasi kung talagang gusto mong makatulong, sasabihin mo yung katotohanan para mahanapan ng problema, masolusyonan yung problema. So, yun po yung aking lang. Hindi lang sa aspeto ng flood control yan, pati doon sa sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, 'di ba? Doon sa dahig. Pero kung alam niyo totoong tao lang talaga, kaibigan lang talaga ni Marcos Jr. ang nagsabi sa kanya, boss, wag natin yan, delikado yan. Lalagapak ang approval at trust rating mo dyan. Mahal ng Pilipino si Duterte. Hindi naman siya, hindi ko sinasabing hindi ka mahal ng mga Pilipino. Pero mahal ng mga Pilipino mga Duterte. Huwag kong gagawin yan. Sa impeachment ni Bibi Sara, boss, sabihan mo yung pinsan mo. Mayayari tayo dyan. Tayo ang dyan. Tayo ang casualty dyan. Administrasyon mo casualty dyan. Diba? Wag yan ituloy, boss. Mayayari tayo dyan. Kaso, ganito ho ang sinasabi sa kanya ng mga malalapit sa kanya. Boss, tuluyan nyo na yan. Impeach nyo na yan. Anak ng toka. Diba? Impeach nyo na yan. Wala na si Sara. Mahina yan. Hindi na siya mahal na sambayanan. Kabaliktaran ho lahat na nangyari. Papabor sa atin ng Senado. Boss. Atin ang Senado, boss. Atin ang Senado. Pagdating sa Senado, tostado sila lahat Boss, atin ang Supreme Court, boss. Dami ko na nakausap doon. Yung motion, di nga pinapansin yan Naglabas ng decision, unconstitutional. Yun ang mga problema. Yung mga chumuchuchu kay Marcos Jr. Mahina nga klase, inutil nga. Palsipikado, kung nakakabangag niya, ganyan napapala niya, di ba? Lang masasabi sa mga kaibigan at yung talagang mga officials sa talagang malapit sa Pangulo na huwag tayo mag-sugarcoat. Tell it as it is, no? To the President. Kasi mas makakatulong kayo sa Presidente kung sasabihin niyo ang katotohanan. So si Ramon Ang ng San Miguel Corporation nag-offer na isosolve yung problema sa flooding dito sa Metro Manila nang walang zero cost to government. Ano ba ito? Welcome development o para ba itong sampal sa mga concerned government agencies na ang tagal nyo ng may mga project para i-control lang ba pero hindi nyo ito masolusyonan so private sector na yung action? Well, malaking tulong, no? Si Ramon Ang siguro isipin nyo nila yung mga na-contribute siya sa ating bansa, no? Aside from heading the biggest corporations, no, in the country, San Miguel Corporation and others, yung man naitulong niya in terms of infrastructure, MRT7, TIPLEX, Skyway, NAIAX. Paano na lang kung wala yung Ramon Ang, kung nagkabuhol-buhol na pala tayo talaga dito, di ba? So with him volunteering to help in the flooding problem in Metro Manila and the northern part, that's a welcome development. Kasi pag si Ramon Ang, hindi sa nasa sumisip-sip ako, pero talaga namang may prueba yung kanyang maginawa. Pag when Ramon Ang says something, he backs it up and with results. So may may napatunayan Sabi ko nga kung wala yung mga infrastructure na nabanggit ko kanina, ang gulo-gulo na siguro ng Mega Manila sa ngayon. So welcome of course yung kanyang offer to help solve the flooding problems in Metro Manila. Pero sa akin lang din, as experience ko, balikan ko na local chief executive, hindi naman kaya lahat din ng gobyerno ito lahat no? Dapat meron din manggaling sa atin. Yung basura, malaking contributor yan sa flooding. Although may mga pumping stations na tayo, ang kinocomplain ng MMDA at ng DPWH, nakaklag yung pumping stations, no, because of garbage. So kailangan may responsibilidad din tayo bilang kababayan. Doon pong San Juan po, no, yung San Juan River, naalala ko noon, yun din na naging problema, yung garbage. Kasi San Juan River, although it's called San Juan River, 2 kilometers ang yung San Juan yan, mga 9 kilometers yan. Downstream kami, Quezon City, Mandaluyong, and then Manila. Ang problema namin yung garbage na napupunta downstream. So, kailangan talaga magkaroon ng education din, matulungan din yung mga nakatira doon sa mga riverbanks na huwag magtapon. Kasi minsan,
Si MMDA pa noon, naalala ko si Bayani Fernando pa, nung nag-river cruise kami doon, tinignan namin yung mga cost ng flooding. Nagbabangka kami doon, live na live, nabato kami ng basurang isang plastic nagal si Bayani noon, naalala ko. So, ano rin, kailangan din ng education. No? Hindi lang gobyerno lagi ang may kasalanan o may responsibility. I think yung citizens also have the responsibility as well. Tapos, naalala ko rin yung isang junction na malaging binabaha. Naku, nung pinabuksan ko yung imbornal, na may refrigerator, may may mga... Yun ang malupit. Nagpabukas ka ng imbornal. Buksan niyo yung imbornal Buksan niyo yan. Mga Petrang Garapata, buksan niyo yung imbornal na yan. Pagbukas niyo ng imbornal. Pero reps. couches, no? Yung talagang malaking... ang tawag ko, culvert. Yun laman. So, kailangan magtulungan talaga lahat. Okay, Marlon. Morning, Sen. Sir, katulad na nabanggit nyo kanina, hindi naman to first time na nabanggit na yung problema sa corruption regarding sa flood control. Pero may mangyayari po ba sa initiative ni Presidente kung walang makakasuhan, walang makukulong na mga personalities involved dito, be it government officials or private contractors? Well, tingin ko, kailangan talaga may managot. Kailangan may makulong. Kasi otherwise, wala magtatanda I think itong problema ng ating bansa, walang natatakot kasi wala namang big fish na nahuhuli. Di ba? Walang natatakot Kung meron man, small fries. Pero subukan nyo magpakulong na talaga matataas official dyan para magtanda. Yun ang problema ng ating bansa na walang natatakot mag-abuso, walang natatakot mangurakot kasi wala namang nakukulong dito at nakakalusot pa. Di ba? So, kailangan talaga may managot at mayroong masampulan dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para magtanda at matakot yung iba. Kaisa tayo ni Senator JVR Sito dyan sa panawagan na yan. At ang dapat una sa listahan na iimbestigahan, walang iba kundi yung si Saldico, di ba? Yan si Saldico, hindi mo na mababago ang usapan. Hindi mo na mapupunta sa kung saan-saan. Hindi nagagana yung mga PR mo na yan. Yung pagbanat kay Jesus Escudero, gusto niyo ibigay sa kanya ang bola. Hindi mababago ang katotohanan na ikaw ang founder ng SunWest Corp. Hindi nang babago ang katotohanan na yung high tone, kapatid mo naman ang involved doon. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Huwag po kayong magpaloko dito kay Saldico. Mahal natin ng Pilipinas.